episode of Dimares Podcast. So, hindi kami nandito para maghatid ng chismis, kundi maghatid ng motivation at inspiration. So, mga mare, napapanahon ngayon yung anxiety at depression simula nung pandemic. Ang dami na, patuloy na dumadami yung nagkakaroon ng depression and anxiety. So, ngayon, pag-usapan natin yung well-being natin, kung kamusta ba tayo, and ano yung mabibigay nyong tips sa ibang tao para maging stable yung well-being. So, yung well-being kasi iba't iba yan eh. Meron tayong spiritual well-being, moral well-being, emotional well-being, mental and moral well-being. So, ayun Mare, dahil napapanahon yung ganong issue, so dapat magbigay tayo ng motivation or message para sa ating mga viewers. So, Rose Ann, anong mabibigay mong payo and experience about in spiritual well-being? Para sa akin, may papayo ko about sa spiritual well-being. Well, ang spiritual well-being is sobrang lawak niyan. Merong kada tao, kahit ako, meron akong sarili kong paniniwala about sa spiritual well-being. Ito yung mga paniniwala natin kung saan ito yung sinusunod natin based sa kung ano yung nauunawa natin about spiritually. And yun, maipapayo ko lang, kasi nga, magkakaiba tayo ng paniniwala, kung ano man yung paniniwala mo, kung saan ka kinukol ni God, kung ano yung calling sa'yo, dapat doon ka. Hindi kasi pwede na, kung ito yung paniniwala ko, dapat yun yung paniniwala ng kaibigan ko. Kung hindi, mag-aaway kami. Hindi naman pwedeng ganun. Dapat kung ano yung paniniwala ko, paniniwala niya, ire-respeto natin yung isa't isa. Ganun. Kasi wala namang, kung pagbabatehan natin ang religion, wala namang yung perfect religion. Ito ay depende na lang sa tao kung paano ang pakikipag-ugnayan niya sa ating Lord at kung paano niya na-i-express yung pagmamahal niya sa Lord at sa mga mahal niya sa tao. And yun lang, laging God first. And kung ano man yung pinagdadaanan mo sa buhay, kung ano man yung isipin mo, surrender it to God. And siya ang bahala doon, ipaglalaban ka niya. Yun lang. So, yun, tama naman, no? Dapat, lahat ng decision natin is i-surrender natin kay God para, mabawasan at malesen yung, natin, yung mga worries natin sa buhay. Ikaw naman, Kim, sa, ano naman ma-share mo about sa emotional well-being mo ngayon? Kamusta ka naman? Ayun, yung gaya nga nung sa unang sinabi rin ni Rose Ann, di ba lahat tayo nag-aantay sa pandemic? Yung lang ba siya, yung kailangan natin controlling. Control natin, yung wag tayo magpalamon. Huwag tayo magpalamon sa lungkot, na wag tayong, Yes. Oo. yung yung syempre may oras na lahat tayo inaabot ng parang anxiety, yung kalungkutan sa buhay na maggawa tayo ng ikakalibang ng utak natin, na gumawa tayo ng kahit yung para bang hindi natin ginagawa, try natin gawin para maiba yung kung nasaan man yung isip natin na nasa ganitong sitwasyon na nga tayo, pare-pares tayo, mga tayo din, nahihirapan tayo na mas idadaw mo pa yung sarili mo, magpapakulog mo ka, dapat wag ganun. Yung para bang i-motivate mo na ito, malapit na, ganyan-ganyan. Yung wag basta susuko, yun lang. Ikaw naman, Rosel. Yes. Kamusta ka naman ngayon? Okay lang. Ayun, nababalance ko pa naman yung emotional ko. Tapos then pagka hindi ko na kaya, nag-share ako sa mga kaibigan ko na malalapit sa akin or sa mga magulang ko, sa ate ko. Kasi ang hirap yung emotional na ikaw lang yung nagsasacrifice. Napakahirap nun. Minsan kasi, minsan kasi di ba nag-suicide or anong naiisip, ganon. Kaya yun, naisip ko na hindi lang naman ako pwede ko namang i-share. Bakit? 'Di ba? Ganon. Tapos so ayun lang. So, ayun, importante na stable yung well-being natin. Kaya kayo mga mare, matuto kayo mag-manage ng stress nyo, lalo na ngayon na yung
ano natin, mga third year ngayon, tapos papunta na tayo sa fourth year, di ba? Exciting Dapat part. mas maging magaling tayo mag-manage ng stress para naman stable yung emotional well-being natin para hindi lang makapag-function tayo ng mas maayos. Tawa naman, Jonalyn. Kamusta ka naman? Okay lang. Ang masabi ko lang about mental well-being. Katulad ng sinabi mo nga kanina, nandito na tayo sa stage of third year. Umpisahan natin kung paano ba dun sa pandemic. Students pa lang tayo, nag-start tayo ng first year, college, mula sa high school, sobrang hirap. Tapos hindi mo alam yung stage na mataas na sa college. Ng college, andito na yung may experience natin lahat ng mahihirap na bagay, mahihirap na mga gawain. Kaya yung stress natin, mahirap nang i-manage bilang kabataan. So dapat magkaroon tayo ng school paano ba natin yun makahandle. Paano ba natin makahandle yung stress, yung pagod, lahat ng hirap na gagawin mo. Dapat maraan tayo kung paano ba natin yun ma-handle na hindi maapektuhan yung mental natin. Kasi nga, kapag pagod yung utak at hindi na-handle na maayos, pagod yung katawan, kaya babagsak din yung health natin. Yung ating katawan, magkakaroon tayo ng sakit kasi sabi nila, kapag daw hindi, ang kinakain ng utak natin is yung iniisip natin, tsaka kung paano tayo nabubuhay ng mas maayos. So ngayon, pakinggan naman natin si Joy ng ating pinaka-news. So, kamusta naman ang iyong mental well-being? Siguro sa naranasan ngayon, yung social connection natin. So, bigyan natin ng magandang social connection kasi isipin natin, pupunta tayo sa isang environment na puro negative or dun ba sa positive na environment. So, sa social connection, siguro mas piliin natin dun sa positive environment kasi doon parang mas nabuboost natin yung confidence natin, nabuboost natin yung mental health natin na maging maganda, gano'n. So, bukod doon is alagaan natin sarili natin. Meron tayong self-care, may ang tawag dito, enough sleep. And then meron din tayo na physical activities. So, gano'n, natutulungan natin yung sarili natin na maging active. Kumbaga, maging productive tayo. Kung gano'n, sa pamamagitan nun, yung mental health natin is parang okay siya, nagpa-function siya ng maayos. So, yun yung ayun, pinaka-tips kung iisipin natin na halos magkaparehas yung emotional well-being at mental well-being. So, parehas siya tungkol sa utak. Kaya guys, pahalagahan mo yung mental at emotional mo kasi iba na yan pag hindi mo na pangalagaan yan. So, ganito ka na mag-ano. enough na tayo sa sa emotional kasi baka tayo mabaliw. So, pag-usapan naman natin yung social well-being natin kung kamusta naman siya after pandemic, Joshua. So, ayun, after pandemic, yung social well-being natin is mas nagiging tayo, active. Lalo na nung pagtapos ng pandemic kasi diba, bukod sa nakulong tayo sa kalungkutan, sa pamamagitan ng pakikipag-socialize sa ibang tao is na de-develop natin yung ating sarili tapos na nagkakaroon tayo ng much more on positive connection with others. Ikaw naman, Bia. Sa akin yun, idugtong ko lang doon sa sinabi ni Joshua is dapat umalis tayo sa comfort zone natin and then para maging sociable tayo sa ibang tao. Makakatulong din kasi sa well-being natin para makilala din natin yung sarili natin sa pagiging social. So, pati kung stable yung ating social well-being, matutulungan niya para maging stable din yung emotional and mental well-being kasi yung social well-being kasi is about communication. So, if alam natin na meron tayong mga kaibigan or may mga peers tayo na pwede nating pag-sharean, so mas masusolusyonan niya yung problema natin sa emotional and mental well-being natin. So ayun, napag-usapan na natin yung emotional, yung mental, social at spiritual well-being. So, ngayon pag-usapan naman natin yung moral well-being. So, pa rin yun pasok pa rin sa well-being natin yun, yung morality. So, Miss Layan, share mo naman sa amin kung paano natin
ayos or magiging stable yung moral moral well-being natin. Para sa akin, para mas maging stable at mas maayos yung moral well-being natin is dapat unang-una may disiplina at respeto tayo sa sarili natin. Kasi kung hindi natin yung gagawin, tayo yung may kailangan. So, una-una, kailangan may disiplina tayo. Halimbawa, kapag may pupuntahan tayo, papasok tayo sa school. So, kapag ang pasok natin yung 7 p.m., kailangan 7 p.m. nasa school na tayo. Hindi yung inalilig tayo kasi ang pangit naman tingnan ko. Hindi ka, wala kang disiplina sa sarili mo. Bawat aalis ka sa pupuntahan mo, alas 7 na dito ka palang nag-aalis. Alas 7 na dito ka palang lalali. Kailangan alas 7 na sa So, mas maganda kung bago mag-7, nasa school ka na. Halimbawa, 6:50, nasa school ka na. Mas maganda yun. Tapos, yung respeto nga sa sarili. Dapat inaayos natin yun. Kasi, kung halimbawa, sa isang ekonomiya or environment, kung alam mo sa mga bawat lalo din sa lugar na pupuntahan mo, kung hindi ka naman nasaya or hindi ka comfortable dun sa lugar na yun, huwag ka nang pumunta o pwede ka naman huwag pumunta doon kasi ganun yung nararamdaman. So, mas maganda is hanapin mo yung peace mo. Kung saan ka mas comfortable, kasi mas maganda yun, mas naano yung kalungsugan mo yung feelings mo, mas napapalawak mo. Yan lang, mas nag-focus niyo mo. Pati yung moral, moral well-being naman is yung, pagkakaalam na, yung alam natin yung tama at mali. So, if alam natin na tama yung isang bagay, yun ang gagawin natin. Depende naman yun sa community na ginagalawan natin. And if alam naman natin na mali, so wag na natin gawin. Kasi if ginawa natin yun at alam naman natin mali, syempre, usigin pa tayo ng konsensya natin. So, apektado pa rin dun yung ating emotional and mental. So, ayun lang at advice ko lang na sana is pangalagaan natin yung ating sarili and yung well-being natin para maiwasan natin yung mental disorders and maiwasan natin yung depression and anxiety. And also, gusto ko lang sabihin sa lahat ng makakapanood na if ever na dumating ka man sa darkest place ng iyong buhay ay tandaan mo na hindi ka nag-iisa and tandaan mo din na malalampasan mo yan. Yun lamang at maraming salamat po.